Ang kwentong ito ay pinadala ng isa nating tagapakinig. At ito ay tungkol sa isang babae na napadaan sa isang ukay-ukay para mamili ng mga damit. Ngunit hindi niya inaakalang may nakakapit na kababalaghan sa kanyang mga pinamimili. Lahat naman tayo ay gustong makatipid sa pagbili ng mga gamit at damit. Kaya naman, isa sa ating solusyon para di mapamahal ay ang pagbili sa mga ukay-ukay. Ngunit sa aking karanasan ay naging mas maingat na ako sa pamamili ng aking mga binibili sa ukay-ukay. Ako nga pala si Karen. Ang aking kwento ay nagsimula nang ako ay napadaan sa isang ukay-ukay at naisipang bumili ng aking mga susuotin sa paparating na debut ng aking matalik na kaibigan. Naisip kong doon na din ako bumili ng aking ipangre-regalo sa kanya. Buong araw akong naghanap ng damit at nakabili ako ng aking susuotin, ngunit wala pa akong mapiling regalo para kay Miranda. Pagbaba ko ng LRT ay saktong may nadaanan akong isang maliit na ukayan kung saan may iilang tao ang nakikitingin. Naisip kong maghanap dito ng mga damit. Si Miranda ay aking kababata at lagi kaming napagkakamalan na magpinsan dahil malapit kami sa isa't isa noon pa. Magkasukat din kami ng damit kaya naisip kong bumili na din ng extra kong damit. Nang magbabayad na ako ay nakakapagtakang parang walang tao sa paligid. Biglang tumambad sa aking harapan ang isang matandang babae. Siya daw ang may-ari ng ukay-ukay. Agad akong nagbayad sa kanya at binalot na niya ang aking mga pinamili. Napatanong ako kung saan niya nakukuha itong magagandang mga damit at ngumiti lang siya. Nagtaka ako dahil hindi niya ako sinagot, kaya naman umalis na lang din ako. Habang nasa biyahe ay tuwang-tuwa ako dahil maganda ang jacket na pamatong na binili ko para sa sarili ko at yung bestida na napili ko para kay Miranda. Pag-uwi ko ay binalot ko na agad ang aking regalo. Nang nagdebut si Miranda ay inabot ko sa kanya ang aking regalo at tuwang-tuwa siya nang kanyang buksan ito. Sinabi niya na excited siyang suotin ito at susukatin na niya agad iyon kinagabihan. Nang matapos ang gabi ay umuwi na ako sa amin para sukatin din ang aking pinamili. Bago ko pa mailabas ang aking mga pinamiling mga damit, ay nagtataka akong biglang tumawag sa akin ang nanay ni Miranda. Sinagot ko ang tawag niya sa aking cellphone at sinabi nitong na ospital si Miranda. Nang tanungin ko kung ano ang nangyari, ay kinilabutan ako. Tinadtad daw ng sugat at piksa ang katawan ni Miranda. Di daw nila malaman ang dahilan dahil bigla lang itong lumabas sa katawan ni Miranda habang nagbibihis daw ito. Bigla na lang daw siyang sumigaw at nakita nilang nagsusugat ang mga kinakamot nito. Binisita ko si Miranda sa ospital at naisipan kong gamitin ang jacket na aking binili dahil malamig doon. Pagdating ko ay inaalam pa daw ng mga doktor ang sanhi nito, ngunit ang suspetsya nila ay may nakakahawang sakit itong nakuha na kumakalat sa balat. Nung pauwi na ako sa amin, ay napansin kong bukas pa ang ukay-ukay na aking pinagbilhan. Naisip kong bilhan si Miranda ng scarf o panlamig dahil naisip kong baka lamigin ito sa ospital. Nagulat ako pagpasok dahil ibang tao ang sumalubong sa akin na nagpakilalang may-ari. Nang tanungin ko kung nasaan ang matandang babae, ay nagtaka ang lalaking Chinese dahil siya daw ang may-ari nito. Nang ipinaliwanag ko ang itsura ng babaeng nagbenta sa akin, ay sinabi niyang baka iyon yung pulubi na tumatambay sa kanyang tindahan. Sinabi ng may-ari na laging pumapasok ang matandang babaeng iyon at nagpapanggap na may-ari kaya itinaboy na niya ito. Umuwi ako nung gabing iyon na nag-aalala kay Miranda. Kaya naisipan kong
ibigay sa kanya ang jacket na bagong bili ko. Dahil magkasukat kami ng damit, ay naisip kong sukatin muna ang bagong jacket na aking nabili. Isa itong panlamig na jacket at sigurado akong magugustuhan ito ni Miranda. Maya-maya ay nakaramdam ako ng pangangati at nang tanggalin ko ang jacket ay napasigaw ako. Puno ng piksa at sugat ang aking katawan at kamot ako ng kamot sa sobrang kati. Namumula-mula ang aking balat at napuno ng nana ang mga ito. Nagsisigaw ako sa takot at agad kong pinuntahan ang aking magulang para dalhin ako sa ospital. Ipinaliwanag sa amin ng doktor na nakakuha daw ako ng tinatawag na flesh-eating bacteria na nakukuha sa mga maruruming bagay. Agad kong tinawagan si Miranda at napag-alaman na ganun din daw ang nadiskubre na nangyari sa kanya. Nang imbestigahan pa, ay nadiskubring galing daw ito sa mga damit na sinuot namin na parehong galing sa ukay-ukay. Nang puntahan ito ng aming pamilya, ay nagulat silang ipinasara na ito matapos ang maraming kaso ng flesh-eating bacteria sa mga namili dito. Napag-alaman din na ang matandang babae daw ang dahilan dahil nagsusukat daw ito ng mga damit sa ukay-ukay kapag walang nakatingin. Nalaman din na nakatira ang babaeng iyon sa sementeryo at nagnanakaw ng mga damit sa mga patay para suotin. Simula noon ay naging maingat na ako sa pamimili ng mga ukay-ukay at sinisiguradong labhan muna maigi ang mga damit ng ilang beses. Hinding-hindi na rin ako nagsukat pa ng damit hanggat hindi ito nilalabhan. Kaya mag-ingat tayo bago tayo bumili sa mga ukay-ukay.